So, good afternoon, pastors and counselor. Happy to serve po. Happy to serve! Happy to serve. Happy to serve! Ang guidance in witnessing po, ang una po yun is male counselor to male campers. So, sa dealing area po, male counselor, male campers po i-handle nyo. Sa female counselor to female campers, para sa ginawa po. Next slide. And please wear a modest outfit during counseling. Pag-usap lang po namin during counseling, wala akong mag-chichinelas, short, or magkasando po pag magdidinig po tayo. So, next slide po. And must have the following materials. Pagdating nyo po dun sa dealing area, meron na pong nakahanda na blue slip. Nandiyan po sa upuan nyo, blue slip and yung yellow slip po. Yun po yung personal decision slip, doon po yung 360. Yan po. Pag wala po, taas na lang po ng kamay para po mabigyan po kayo pag nandun po kayo sa dealing area. So, next po. John 3:16 po. Dito po sa is mislusun po kami diagram na pag mag-share po ng salvation sa ating mga campers. So, here po, ipapaliwanag natin na una is yung God and man is magkasama po and to lead an eternal life. And then dahil po sa kasalanan is bumaba yung man at nawalay siya sa God, which is nagdulot siya ng death, or hindi naman po physical death, kundi po yung eternal death. So, as a mga unbelievers po is gumawa po tayo ng pamantayan. Yun po yung tatlong araw. Church membership, good works, and 10 commandments. So, yung tatlo po yan is hindi po siya abot sa pamantayan ng Diyos na kung saan is hindi natin ma-fulfill yung pamantayan ng Diyos to claim the eternal life na ipinangako niya sa bawat isa. So, dahil nga po sa pamantayan ng Diyos, yun na nga po yung sa John 3:16. Pero po pala mga supporting verse po dun sa baba, yun po yung mga kapag hindi po gets ng mga campers natin, pwede naman po natin basahin yun isa-isa. So, balik po tayo sa diagram. Tapos yun po. Dito po sa part na to, sa John 3:16, yun nga papaliwanag natin na dahil sa mahal tayong Panginoon, ibinigay niya kanyang bugtong na anak, ang kung sino ang kung sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos makikita po natin dito is yung maliit na araw. Yun po yung nag-represent ang decision ng bawat campers na kung sa pag-decision sila, sa gabi na po yun na kung itatanggapin po nila yung Diyos bilang Panginoon nila, Diyos na tagapagligtas, doon po sila susunod sa way niya. Pero kapag hindi po is yung sa death pa din po. Yung paliwanag naman po natin. And then yung Bible naman po, syempre nagsisilbi po yung sa guidance po natin. And sa bawat isa naman po. So yun lamang po. Maraming salamat. Happy to serve? Happy to serve! Yun po. Ito naman po yung decision slip na sinasabi po na ibibigay po natin sa ating mga campers. Sa upuan po ninyo, meron po ba kayong nakita ang yellow slip? Yes. Yun po. Ito po yung decision slip na ipapapila po natin sa ating mga share po mamaya. So kung sila po ay umaga, ipacheck niyo po yung ating box number 1. At kung kayo naman po yung disciple po sa kanila, ito po yung box number 2. Ito pong number 3 para po yan bukas pa sa ating water baptism. Pakiusap lang po, huwag po natin kakalimutan yung bus number po nila. Kasi doon po minsan, nagugulo po yung pag-assist po namin kapag nagbibilang na po kami ng mga location o number ng bus. Sama-sama po yung mga walang number. So, paano po namin nahahanapin kung wala po silang bus number po na mailalagay. Ayun po. At, next. Ayan. Nabasa nga po. Please submit the personal decision slip at our follow-up area. Designated bus numbers are located inside the box. Ayun po. Yung ano po na yun, yung yellow slip po na makukuha po natin sa mga bata. Kung makikita niyo po mamaya doon sa ating dining area, ay nakikita po kayong ganito. Ang tawag po namin dito ay the
Ayun po yun. Next po. Ito po, pakibasa nga po ito. This campers will present with Assurance assurance of salvation and baptism. The campers decide that he wants to be. Please guide them to the full area right away. Ito po, itong muna pong ID. Ito pong ID na to, meron pong tatlong, makikita po kayo sa may gilid. Ito po, pag nasyalan nyo na po yung bata, is ito po yung, kung kayo po yung tumagal po sila sa inyo, ito po yung bubutasin po ninyo. At ito rin po pipes na makikita nyo po doon sa ating dining area. Sana po kung paano nyo po nakita na ganito kaayos, sana naman po, pakiusap po, maibalik din po ng ganito kaayos. Dahil po, bago po matapos yung taon, wala na po kami mga golpe. Kasi, wala na po. Wasak-wasak na rin po ito. Kapag hindi po tayo naging maingat. So, lahat po ng mga ginagamit po namin dito is pinapahiram lang po. At isang taon po namin yung ginagamit. Nakikiusap po kami sa lahat ng mga counselor kung paano po namin iingatan yung mga gamit na to. Sana ganun din po natin ito ingatan. Ito. Malinaw po, ito po yung puncher na gagamitin natin ng pangbutas. Makikita niyo po mamaya ito, kasama po yung yellow slip tsaka yung blue slip. Malinaw po? Ngayon po, tinatawagan ko rin po si Pat para ipaliwanag yung ating water baptism. Ayan. Ngayon po, explain ko lang sa inyo ang ating baptism in the morning. After brunch, counselors are waiting for the campers at the exit area of the decking. You can identify those campers that got saved by looking at their IDs. So, kung makikita niyo po sa mga campers na sasyalan niyo po ng salvation, ay ng baptism, water baptism. Pag nakabatch po yung S sa ID nila, sila po yung ating candidate for water baptism. It means sila po yung mga tumanggap kagabi. So, next slide po. Yeah, these campers will be dealt with the assurance of salvation and baptism. If the camper decides that she or he wants to be baptized, please guide them to the pool area. So, ang pool area po natin ay nasa line po ng dorm ng girls, pagitan po ng dorm 2 and dorm 3. So, pag may na-council po kayo na nakapag-decide po na gusto po nilang magpa-water baptize na, yung buo po yung decision nila, yung hindi lang napilit or hindi po naaya. Basta yung campers po na willing talagang magpa-water baptism, pwede nyo po silang i-guide sa ating pool area. And after nyo po silang i-guide doon, sa ating po mga counselors, babalik po ulit kayo sa exit para po mag-share ulit. So, next slide po. Second appeal of baptism will be during the last session. So, meron po tayong tinatawag ng first session ng ating sharing ng baptism. So, yung first session po is right after nyo po kumain ng brunch. So, sa mga counselors po natin, after nyo po kumain ng brunch, by the way po pala, kayo po yung maunang kumain sa mga pastors and counselors, kayo po maunang kumain bukas. Ang kain nyo po is 8 o'clock. So, before po mag-8 o'clock, dapat nasa dining na kayo para pag saktong 8 o'clock nakakain na po kayo. And after nyo po kumain, hindi na po namin kayo palalabasin sa exit area. Dahil po, mag-share na po kayo ng baptism. So, sa second appeal naman po, part na po ito ng last session. Meron pong pastor na mag-preach din about baptism. Then sa crowd po, magtatanong ulit siya kung sino po ba yung willing magpa-water baptize. Yung mga willing po is pupunta ulit ng pool area. And pwede po kami tulungan na i-guide sila para po makapunta sa pool area. And pag meron po kayong nasyaran na gusto magpa-baptize, pero nag-reason siya na wala kasi akong damit, wala kasi akong dalang damit eh. Meron po kami pinapahiram. Hiram lang po siya, hindi po souvenir. Remind po natin sa kanila na hihiramin lang po yung short and yung t-shirts. So sa mga pastor naman natin dyan, syempre magbabasa kayo eh. Dahil lang po namin kayo. May libre po kayong kape sa amin. Anti-coffee po kayo. Sa pastors po yun, dahil magbabasa sila. So ngayon naman po, paano nyo po ba i-share itong pink slip? Lahat po kayo may pink slip, tama po ba ako? Opo. Sino wala? Okay, lahat kayo meron. So ito pong pink slip ay naglalaman ng assurance and baptism. Babasahin nyo lang po yan. May tanong po dyan and nandiyan na rin ang sagot. For example, ano ang kaugnayan mo sa Diyos ngayon? So sa number 1, may kita nyo na agad yung sagot. Siya ang iyong ama na nasa langit at ikaw ay kanyang anak. Sa assurance po yun ha. And then, sa baptism naman po, ganun din. May mga tanong po and then may questions na rin. For example, ako ba'y magkakasala pa pagkatapos kong baligtas? Siyempre po, nasa flesh po tayo
briefing. Babasahin nyo lang po yung question and then nandun na rin po yung sagot. So, yun lang po. Ganun lang po natin siya i-share. So, pwede po silang i-review mamaya. Yan, para alam nila sila kung paano sila i-share bukas. So, yun lang po. Muli po, tinatawagan ko po ang aming follow-up director, Tita Grace. Happy to serve? Happy to serve! Malinaw po ba sa atin kung ano po yung magiging rule po natin bilang counselor? So, isa lang pong paalala, kung tayo po ay counselor, kung paano po tayo maharap sa Panginoon, ay ganun din po presentable yung pag-arap po natin sa pag-share mamaya. Wala po sana po nakasinelas o nakashort, sa babae is nakasando, wala po sana magsusot ng ilang. So, kung paano po tayo nagsuserve sa God, ganun po yung isuot po natin para mamaya po sa ating bilang. So, meron po kami na verses na binangahawakan po dito sa ating copy ko po yun. Basahin po nga po natin. Whatever you do, working for the Lord, not for human masters. Yun po, no? Malinaw naman po, no? Huwag po tayo tumingin sa tao. Saan po tayo titingin? Sa Lord lang po tayo titingin. So, ayun po. Tapos na po yung ating counselor orientation, no? Tinatawagan po si Pastor George para po sa closing prayer po.